Hello po mga tugang, mga kababayan, mga manoy, mga manay. Ako po si Dante Maravillas, Bicolano broadcaster, journalist, vlogger from Albay. Pag-usapan natin ngayon itong balita na si Digong daw uuwi na. I-release na si Digong. Binigyan po ng assignment mga kababayan ni Sara Duterte. Si Amy Marcos. Si Amy Marcos pala. Nang magbiyahe mga kababayan, si Sara Duterte papuntang Kuala Lumpur, Malaysia. Sumunod doon, wala na talagang kahiyan mga kababayan si Amy Marcos. Senator Judge siya. Dikit ng dikit kay Sara Duterte. Saan ka nakakitang Senator Judge na ganyan? Laging kasama yung akusado. Di ba, mga kababayan? Yan sabi dito. Para siyang naka-hostage itong si Senador Amy Marcos. Bibitawan ko lang siya kung maibalik niya si dating Pangulong Duterte sa Davao City. Kasi niya yung kapatid mo, si BBM, siyang nag-deliver sa tatay ko sa dahig. O ngayon, ang latest na balita mga kababayan, yung abogado ni Digong, si Attorney Nicholas Kaufman, nagpetisyon sa ICC. Ito ang balita, Rodrigo Duterte appeals for an interim release from ICC detention. Ngayon, nagpetisyon pa lang, hindi pa man approve, nagdiwang agad po si Jason Sa. Sabi ko na niya sa inyo, hindi pa man approve, petition pa lang, di man sigurado kung i-approve. Ayan o. Nag-post agad mga kababayan si Jason Sa. Did I not tell you that something big is happening very soon? Naganap na, lalaya na. Talaga itong si Jason Sa. Nawala na din sa hulog, naging kulto na talaga ni Digong. Paanong lalaya na? Nag-appeal pa lang. Sayang yung pagiging veteran journalist, broadcaster nitong si Jason Sa. Hindi pa nga ina-approve. Nag-file pa lang ng petisyon kung pwedeng pagbigyan yung interim release ni Digong. Pagkatapos, sasabihin mo, naganap na, lalaya na. Masyado kang assuming. Huwag ka munang magdiwang. Baka kasi, sabi dito sa amin, masubak, masibol. Hindi matuloy. Kasi siyempre, kukontrain ito ng mga abogado din, ng complainants. Ang sabi ni Atty. Kaufman, wala daw kasi na final na opposition. Wala pa. Isa din dito si Kaufman. Pero malamang sa malamang, kukontrain ito. Lalo't may admission si Kaufman ng krimen, mga kababayan, ni Digong. Yan sabi dito, the defense claimed that Duterte will not continue to commit crimes should his request for interim release is granted, saying he will be residing well outside the geographic scope of the alleged crimes, referring to the Philippines. So hindi ibabalik dito sa Pilipinas in case pagbibigyan yung petisyon. Pero tingnan ninyo, will not continue to commit crimes. So ang ibig sabihin, aminado na nakakommit ng crimes against humanity, yung mismong abogado, inamin niya. Malinaw sa pagkasulat niya. Iwan ko kung nag-iisip din itong si Nicholas Kaufman, will not continue to commit crimes. So inako niya na may nagawang krimen kasi will not continue. You see, mga kababayan, ibigay ko muna sa inyo yung full story nito at pag-usapan natin mga kababayan. Pati yung sinabi ni Sara Duterte na hostage ko niya itong si Amy Marcos. Yun ang sabi niya doon sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kasi yung kapatid niya, si BBM, siya yung responsible sa pagpadala sa ICC. Di si Amy Marcos niya, dapat siya yung magbalik sa tatay ko sa Davao City. Ganon mga kababayan. So ito yung balita ngayon sa Philippine Daily Inquirer at iba pang mga news outlets. Yan sabi sa ABS-CBN report, 50-50 odds that ICC will grant Duterte interim release. Victim's lawyer. 50-50 mga kababayan ang chance, pero masyadong advance yung pag-iisip niya. Nag-celebrate ka agad si Jason Sa. Nagdiwang na.
May diferensya talaga po. Nag-submit pa lang ng petisyon, nagdiwang na. So ito yung balita. Oh. Former President Rodrigo Duterte has formally appealed to the ICC for an interim release to an undisclosed country. Yung kanyang abogado na si Nicholas Kaufman ay siyang nag-file dated June 12 kahapon lang, noting that a specific government which was undisclosed and redacted in the document has expressed its advance and principled agreement to receive Duterte. May bansa na daw na, hindi dito sa Pilipinas, may bansa na daw na ready na tanggapin si Digong. Doon siya muna sa bansa, mga kababayan, na ready siyang tanggapin. Imbes na nakakulong sa detention cell ng ICC. Ano niya, Mr. Maravillas? Ang tingin mo? Napakaseryoso po ng kaso niya, Crimes Against Humanity. Iwan ko lang kung pagbibigyan ng mga judges ng ICC. So sabi dito sa balita ng Inquirer, Mr. Rodrigo Rua Duterte respectfully request, in accordance with Article 60 of the Rome Statute, interim release to redacted. Hindi sinabi kung anong bansa. The government of hindi disclosed na bansa has expressed to the defense its advance and principled agreement to receive Mr. Duterte onto its territory for the term of his interim release and will act in accordance with its domestic law to implement such conditions as deemed appropriate by Pre-Trial Chamber 1. Sabi po sa appeal. So sabi dito sa balita, in the context of the ICC, an interim release, also known as provisional release, is a temporary discharge of an accused who the court has detained. To date, records show that the ICC has interim release agreements with the Kingdom of Belgium and the Argentine Republic. May interim release agreement daw sa Belgium tapos Argentina. Pero di man sinabi na doon i-release, doon mo na mag-stay si Digong kasi hindi pa man po approve. 50-50 nga ang tsansa na pagbibigyan siya, mga kababayan, ng mga judges ng ICC. Kaufman argued that Duterte did not meet any of the conditions niya to warrant for the pre-trial detention. Kaya gusto niya pagbigyan yung appeal na makalabas muna. Temporarily, makalabas muna si Digong. He likewise does not pose an objective risk of flight, nor is his arrest necessary to ensure the integrity of the investigations or to preclude the continued commission of crimes. So, in effect, mga kababayan, inamin ng abogado yung krimen ng kanyang kliyente. Malinaw, will not continue to commit crimes should his request for interim release is granted, saying he will be residing well outside of the geographic scope of the alleged crimes, referring to the Philippines. Di ba, mga kababayan, inamin na niya. Sa bagay, yung mga ebidensya po ng krimen ni Digong, yung kanyang EJK, pinagmamalaki pa niya sa Quadcom. Inamin niya. Tinuro pa nga si Bato. Death squad din niya yan. Yan, si sa Quadcom investigation. Death squad niya yan. Proud na proud si Digong, mga kababayan. Galing mismo sa kanyang bibig. Diniin niya yung kanyang sarili. So sabi dito sa balita, the defense said, the non-opposition of the prosecution is an indication of acceptance of the risk outlined under Article 58, 1B of the Rome Statute about being a flight risk, obstruction of justice, or continuation of crimes. So aside from not being a flight risk o tatakas siya, the defense assured that there will be no imperilment of proceedings since the case is not yet at an advanced stage of disclosure. In Duterte's access to confidential information is negligible. Dagdag pa ng ng defense na si Digong daw also agreed to refrain from public engagement
and communications with persons outside his family and agreed to abstain from using the internet and other electronic devices including mobile phones. With this, Duterte's legal team appealed that the pre-trial chamber ordered Duterte's immediate release into a country undisclosed to the public under any conditions as deemed appropriate. So yan po ang appeal mga kababayan na pagbigyan yung kanyang petisyon for temporary release. Wala daw kasi na kumukontra din sa prosecution. Wala pa siguro. Pero malamang sa malamang, may planong kontray nito ng prosecution. Abangan na lang natin kung ano yung magiging stand ng prosecution panel ni Digong. So, ngayon, ano sabi ng abogado? Agree na rin po mga kababayan yung abogado ng mga biktima. 50-50 niya ang tsansa na pagbibigyan nitong si Digong sa kanyang interim release na hinihingi. Sabi po ni Attorney Cristina Conti, the heavily redacted request posted on the official website ng ICC could have also noted Duterte's health concerns in asking for his release. Heavily redacted itong bersyon na nakita natin, sabi po niya. Hindi natin alam kung alam yung grounds. Hindi natin alam kung ano yung estado, yung state na tatanggap sa kanya. Hindi natin alam yung kondisyon. Asked about the likelihood that the ICC could grant Duterte's request, sabi po ni Conte, 50-50 niya ang odds, ang tsansa. Kung meron lang receiving state na malapit sa dahig, tapos sisiguraduhin nila na makakasipot sa mga hearing si Duterte. Kumbaga, lalambot kung sakali para kay Duterte na payagan. Yung pag-areglo ng mga rekisito, a half of the job. Kaya lang, sabi niya, siyempre, ang hirap din kung humanitarian grounds ang di umano ay may sakit, si Duterte, siyempre, ito ang due process. So abangan natin kung pagbibigyan mga kababayan kasi 50-50 ang chance sa tingin mga kababayan ng abogado ng mga biktima. Kaya sabi dito sa balita, Duterte's team noted that since the chief prosecutor's leave of absence, the prosecution has confirmed its non-opposition to interim release on the understanding that the terms and conditions set out in Annex A to this filing would be met. ICC's Chief Prosecutor Karim Khan went on leave pending the conclusion of a probe into a misconduct allegation against him. Conti said she was dismayed by reports that the ICC prosecutor would not oppose Duterte's bid for interim release. Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig, lalo na nung mabasa ko na hindi raw kukontrahin ng prosecutor ang interim release ni Duterte. Sabi po ni Conte sa kanyang Twitter post or X post, magkukonsultahan kami ng mga biktima, kliyente, pero nung huling usap namin, hindi sila pabor sa anumang special treatment kay Duterte. So malamang, kukontrahin pa rin nila. Siyempre, hindi ito magugustuhan ng pamilya ng mga biktima. Kaya malabo pa yung pagdiwang ni Jason Sa at mga DDS. Masyadong advance sila. Parehas dito po sa Pilipinas. Nakaupo pa yung ating Pangulo, gusto nang iluklok si Sara. Advance mag-isip po. 1 year pa lang gusto nang palitan ni Sara yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yon, magulo. Masyadong advance mag-isip sila. Kaya madalas yung mga plano nila naonsyami. So ano na ngayon? Yun na, si PBBM pa rin yung Pangulo. Ngayon, doon tayo sa kwento mga kababayan. Sinabihan ni Sara Duterte si Amy, hostage niya kita ngayon. Kaya kahit saan niya ako magpunta, nandito si Amy Marcos. Kasi sabi ko niya sa kanya, yung kapatid mo, yung nagpadala sa ICC sa tatay ko. Kaya ikaw ang may assignment, may obligasyon ibalik siya rito. Ibalik sa Davao City daw. Yan para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang siya kung maibalik niya si dating Pangulong Duterte sa Davao City, sabi ni Sara doon sa Malaysia.
Tuwang-tuwa din si Amy Marcos. Mga kababayan, na bang pinaglalaroan siya ni Sara? Ginawang alalay, mga kababayan. Ito yung report ng Abante News Online. Pakinggan natin yung sinasabi ni Sara dito. Inimbita ko si Senator Amy Marcos kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Iyawan din yung mga uto-utong audience niya. Bring him home daw. Di ba? Ako ba din naghatod sa iyahan dito? Dili man. Di ba? O, di iyahang igsuon man, di ikaw ang magbalik ana dito sa mua sa Davao. Oh. Kaya dala-dala ko yan siya lagi, kahit saan ako pumunta. Kasi alam nyo, bakit? Kahit saan din ako pumunta, lahat ng Pilipino nagsasabi, iuwi mo sa akin. Sinasabihan ako, kahit nung bata sa kampanya namin sa Manila, maliit na bata na pagbaba ko sa stage, mukha siyang mga 8-9 years old. Sabi niya sa akin, ibalik mo si Tatay Digong. Ha? Bakit ako? Ikaw! Diba? Kaya dala-dala ko yan siya. Kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Kita ninyo mga kababayan, ganun. Parang naka-hostage niya daw si Amy Marcos. Sabi natin kanina, si Amy Marcos, nawala na yung kahihiyan niya. Umuupo siyang senator judge. Tapos kasama niya yung akusado. Kasi naka-hostage daw siya ni Sara. You see? Ganon katindi. Ganon nila sinasalaula ang Senado. Nawala na yung delikadesa po ng marami sa ating mga senador. Yung 18 Judas Balasubas, sabi ni Father Flavi Villanueva. Ito yung nag-viral mga kababayan kung paano pinagkaisahan itong mga Judas na senador, kung paano ininterrupt, kinat short habang nagsasalita itong si Risa Hontiveros. Ayan o. Nagsabuatan po si Joel Villanueva at saka si Amy. Point of order. I have the order. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President. So, Sabi dito sa report ng Bilyonaryo News Channel, nahuli cam na niya, nagpapalusot pa itong si Senador Joel Villanueva. Ito yung report ni Corina. Na nagpapalusot pa. Viral ngayon ang video ni Senador Joel Villanueva na tila sinusulsulan daw si Senador Amy Marcos para harangin ang paghain ng isang mosyon ni Senator Risa Hontiveros. Ito ay bago nagkasagutan ang dalawang senadora sa kasagsagan ng debate sa impeachment ni VP Sara. Ang depensa ni Senator Villanueva sa agenda report ni Hannah T. Pinagrubahan natin po yung point of order. I have the floor. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President. Kuha ng Bilyonaryo News Channel ang ngayon kalat na video. Isang eksena bago magpalitan ng salita sina Senators Risa Hontiveros at Amy Marcos. Kita ang tila pagkonsulta ni Senator Amy kay Senator Joel Villanueva bago mag-raise ng point of order habang nagsasalita si Hontiveros. Umani ito ng samut-saring batikos online, lalo't nagmistulang tinuturuan niya si Marcos na lumapit sa podium, kasama si Senator Bato de la Rosa. Pero, paano nga ba ito nangyari noong June 10? Una na kasing nagmosyon si de la Rosa na i-dismiss na ang impeachment complaint laban kay VP Sara. I respectfully move Nag-abogado na that si in view Bato, hindi man of abogado. its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority
Grabe, sobrang Alagang sinalaula na po nila yung institusyon. Ganon katindi itong mga senador ni Digong. Kaya sari-sari yung reaksyon ng mga tao, sabi ni Felocido. Tapos sasabihin nyo, dito sa Pilipinas litisin si Digong. Di ganyan din ginawa nyo. Tama. Kaya tamang diniliver si Digong po sa ICC. Kasi yung mga galamay niya, nagkalat yung mga galamay niya, pati sa Senado, mga kababayan. Sabi ni Rodi Mission, huli ka na Senator Joel, nasira na ang tiwala ng tao sa inyo. Hindi lumagay sa gitna. Paano yan? Abnormal. Abnormal ka, Villanueva. Sabi ni Pam, masama pala ugali niyan. Sabi ni Tony Tolentino, huwag ka nang umuwi manang Aimee sa Ilocos, galit lahat ng taga doon, okay? Sabi ni Maria Teresa, kala ko okay yan si Villanueva, wala din pala ginagawa nila, palingki Senado, grabe. Sabi ni Maribel, walang modo. Sabi ni Siring Taron, yan ang Kristiyano, GIL. Sabi ni Maylin Alfaro, hindi na kayo makakatikim ng boto ko. Sabi ni Sara Claridad, sayang nag-attend ako sa religious nila, ang ganda ng paliwanag. Nakakaya ka, hindi ka totoong naka-devoted sa Diyos, Ama. Nakakaya ka naman, Senator Joel Villanueva, ang galing niyo po naman sa religious group niyo. Sabi ni John Ornedo, nilabas na ni Senator Joel Villanueva ang tunay na pagkatao niya. God is watching you. Sabi ni Odi Pines, yan po ang katotohanan natin ngayon, kumukubli sa pananalita ng Biblia pero silosi pa din ang pinaglilingkuran. Walang pinagkaiba kay PRRD nila, si Robin Padilla sumapi sa Islam. Sabi ni Christina, lumabas ng tunay na kulay ni Joel Villanueva, yan ba ang turo nyo, Mr. Senador? Sa mga kasama nyo sa GIL, kasamaan. Sabi ni Ning, wala na, pinagluloko na nila ang mga taong bayan. Ang dali naman desisyon na nila. Yung pag-impeach kay Sara, kung gugustoy nila, ikaso, debatihan pa nila. Talagang tatagal kung ganyan ang sagot dyan. Ituloy dapat. Sabi ni Robert Rosales, kawawa tayo mga Pilipino. Pag masama, tama sa kanila. Pag mabuti ng ginagawa mo, mali sa kanila. Ano ba yan? Sabi ni Amy Ramos, scripted ginawa sa loob ng Senado. Pinagkakaisa si Risa, pinagkaisahan, pati yon kay Villanueva at Rubin. Kung wari, magsuntukan sila, inawat ni Bato, tahimik, nasa loob kulo itong si Villanueva, buti may video. Kunwari nag-away, yun pala, magkakampi. Parehas yung boto. Yan po, huling-huli. Holy cam. Point of order, Mr. President. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President. So I may say... You see, mga kababayan, yan ang uri ng ating mga senador. Pinagtatakpan po ang kasamaan. Sakto yung sinabi po ni Propeta Isaiah. Yan Isaiah 5:20. Ayan po. Woe unto them that call evil good, and good evil, that put darkness for light, and light for darkness, that put bitter for sweet, and sweet for bitter. Lahat na baliktad. Yung mabuti, evil sa kanila. Yung evil, yun na yung good. You see? Tulad ng mga kasamaan na ginagawa mga kababayan ng mga Duterte, si Digong at saka si Sara Duterte. Sa mga supporters po niya, sa mga kakampi, yung mga kasamaan na ginawa po, tulad ng pagbabanta ni Sara sa ating Pangulo, good. You see? Baliktad na po. At yung ating Pangulo, na walang sinasabing masama sa kahit kanino man, masama para sa kanila. Di ba sakto ang sinabi ni Prophet Isaiah? Yan na. Woe unto them that call evil good, and good evil, that put darkness for light, and light for darkness, that put bitter for sweet, and sweet for bitter. Lahat na po baliktad. But anyway po, may hangganan ang kasamaan. Di ba pa? Wait lang tayo. Huwag mawala ng pag-asa. Makakamit din ng mga biktima ng hustisya. Di ba?
At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.